Sa loob ng maraming taon, may isang lalaki na tinatawag na Kurt na nagsusumikap na maging sikat online. Ginagawa niya ang iba't ibang mga bagay sa kanyang channel na Kurt's World 76, kabilang na ang mga Draw My Life videos, paglalaro ng mga video game, pagsusuri ng mga sapatos, at pagsasalaysay tungkol sa kanyang mga paboritong keyboard shortcuts. Pinapakita rin niya ang kanyang ama na si Chris, na nagtatrabaho bilang isang DJ at nag-divorce kay Kurt's mom noong nakalipas na mga taon. Dahil sa sobrang kalungkutan ng kanyang ina dahil dito, naisip ni Kurt na maging mabuting anak at manirahan kasama ito habang kumikita ng pera sa pag-aalaga ng mga bata. Ngunit kahit gaano karaming video ang ginagawa ni Kurt, hindi pa rin siya nakakahanap ng tapat na manunood para sa kanyang mga video, at hindi umaabot sa double digits ang bilang ng kanyang mga tagapanood. Ito ay lubos na kaibahan sa sitwasyon ni Bobby at ng kanyang channel na Bobby Basecamp, isang bata na dating inalagaan ni Kurt at ngayon ay sikat na influencer. Nakikita ni Kurt ang sarili niyang kaibigan ni Bobby, ngunit itinutolerate lang siya ni Bobby at itinutulak palayo mula sa kanyang sariling camera. Pagkatapos ng 10 taon ng mga hindi magandang live streams, narating ni Kurt ang kanyang breaking point at handa nang bigyan ng isa pang pagkakataon ang kanyang channel sa pamamagitan ng isang proyektong tinatawag niyang The Lesson, na layuning turuan ang mga tao kung paano kumita ng mga taga-subaybay online. Sinimulan niya ito sa pamamagitan ng paghahanda ng kanyang sasakyan na puno ng mga kamera at maraming bote ng tubig, at sinasabi na ito ay hakbang unong, kung hindi ka nagdodokumento sa iyong sarili, parang wala ka lang. Ang sasakyan na ito ay gagamitin ni Kurt bilang isang driver para sa isang app ng ride-sharing na tinatawag na Spray, at ang unang pasahero niyang sinakay ay isang lalaki na ayaw maglagay ng seatbelt at nagdududa sa mga kamera, ngunit sinabi lang ni Kurt na ito ay para sa kanilang kaligtasan. Gayunpaman, ang lalaking ito ay nagpapakalat ng mga paniniwala ng white supremacy, at kinabahan si Kurt na ang rasismong ito ay maaaring makaapekto sa kanyang live streaming audience na sa kasalukuyan ay si Bobby lang. Simula si Kurt na magmaneho ng mas mapanganib. Nagreklamo ang lalaki, ngunit hinikayat lamang siya ni Kurt na inumin ang libreng bottled water. Ngunit lumabas na ang tubig na ito ay may lason, at ginawa pa ni Kurt ang isang buong video tutorial kung paano ito gawin nang hindi nahuhuli. Pagkatapos, inilagay ni Kurt ang kanyang musika at bumilis sa pagtawid ng stop sign habang ang lalaki ay namamatay sa kanyang likuran, nag-uubo na parang nawawalan ng buhay. Iniisip ni Bobby, ang tanging manunood ni Kurt, na ang pagpatay ay para lang sa mga views, ngunit wala itong pakialam dahil ito ay bahagi ng The Lesson. Sa simula, walang dapat makapagsabi na ang kanyang ginagawa ay totoo, sapagkat nais niyang makakuha ng maraming itago ng hindi nahuhuli para sa maximum na atensyon sa hinaharap. Ang susunod na pasahero ni Kurt ay isang Monterey na realtor na iniwan ang kanyang sign sa trunk. Matapos ang ilang kwentuhan, siya ay pumunta para kumuha ng isang boteng tubig sa kanyang sariling pagpili, at agad na naging pangalawang biktima ni Kurt. Lumapit si Kurt sa likuran ng sasakyan para ipakita ng maayos ang katawan sa camera at nagbibiro pa na baka inumin niya rin ang tubig. Sa oras na iyon, tinawagan siya ni Chris para hilingin ang isang sakay, ngunit ini-drop lang ito ni Kurt. Pagkatapos, siya ay nagpatuloy sa pagtakip ng mga ebidensya, binuksan niya ang phone ng babae gamit ang kanyang patay na mukha at binigyan ang kanyang sarili ng 5 bituin sa app ng ride, pagkatapos ay sinagot ang text message ng isang bastos na mensahe para hindi inaasahan ang babae sa isang work meeting. Pagkatapos ng pag-aalis ng katawan, kinuha ni Kurt ang kanyang susunod na pasahero, isang masungit na kalalakihan na tinatawag na Mario. Sinubukan ni Kurt na magpatugtog ng kanyang sariling musika, ngunit nagreklamo si Mario dito at tumanggi rin sa libreng tubig. Pagkatapos, si Kurt ay kumuha ng ibang ruta para kunin ang isa pang pasahero, na ini-ignore ang mga reklamo ni Mario dahil siya ang pumili ng pool option. Ang pasahero ay isang sikat na influencer at stand-up comedian na tinatawag na Jessie, na agad na nag-cancel ng ride nang marinig niya ang pambabastos ni Mario at lumakad palayo. Dahil dito, hinabol ni Mario si Jessie at inalok si Kurt na magmaneho para sa kanya ng libre upang mapasa kanya sa kanyang sasakyan. Habang siya ay nagmamaneho, narinig ni Kurt na may malaking bilang ng mga taga-subaybay si Jessie at tinanong ito kung paano niya ito nagawa, at sinagot ni Jessie na siya ay simpleng nakakatawa lamang. Pagkatapos nito, patuloy na humingi ng tulong at patuloy na kinukulit si Jessie ni Mario ng mga hindi naaangkop na komento,
kaya't nag-record si Jessie ng lahat para sa kanyang social media bago umalis sa sasakyan, sawa na sa dalawang nakakadiri na lalaking nang-aabala sa kanya. Ngayon, si Kurt ay labis na nalulungkot dahil nawala niya ang pagkakataon na magkaroon ng mga kaibigan na totoong matagumpay na influencer, kaya't bigla siyang nagbago ng ruta at dinala si Mario sa isang malayong construction site. Siya ay nagmamaneho ng mabilis kaya't nanghina si Mario at napilitang umalis ng sasakyan upang maiwasan ang pagsusuka sa kanyang mga upuan. Nagreklamo si Mario, ngunit umalis pa rin dahil kailangan niyang maglabas ng sama ng loob, at sa oras na iyon, pinatugtog ni Kurt ang kanyang sariling kanta ng malakas at bumilis upang banggain ang kanyang sasakyan kay Mario, kaya't ang katawan ay lumipad pataas mula sa sasakyan at nagland sa windshield nito para sa isang perpektong madugong anggulo para sa kamera. Pagkatapos ilibing ang katawan ni Mario at linisin ang sasakyan, sinundan ni Kurt si Jessie sa kanyang social media at nakita niyang mayroon itong stand-up show ng gabing iyon. Ibinubukas ito ni Kurt bilang isang tanda, na sinasabing sila ni Jessie ay dalawang malalaking pangyayari na magaganap sa parehong gabi. Maliwanag na si Kurt ay hindi pa kilala, sapagkat siya ay patuloy na may kakaunti lamang na mga tagapanood at ang tanging nagbibigay tulong sa kanya ay si Bobby, na naniniwala pa rin na ang mga pagpatay ay pekeng eksena lamang. Ito ay dahil si Bobby ay isang napakahusay na pekeng content creator, palaging naglalaro ng mga prank sa mga walang tahanan at ang isang pagkakataon na itinuturing na tumulong niya ay pawang isang aksyon lamang para sa kamera. Ito ay lubos na kaibahan sa paraan ni Jessie, na kinaiinggitan ng mga tao dahil sa kanyang tunay at nakakakilala na pagkatao. Sandali pa, huminto si Kurt sa isang gasolinahan, kung saan tinanggal niya ang sign ng realtor at nag-refill ng tank habang nag-aaway sila ni Bobby, na sinasabi sa kanya na siya'y nakakabagot at dapat niyang lagyan ng kasama bukasan ang kanyang stream. Kapag natapos na ang lahat ng dugo sa sasakyan, sinubukan ni Kurt na magbigay ng kulay sa mga bagay tulad ng sinabi ni Bobby sa pamamagitan ng pagmamaneho ng walang pasubali para sa kanyang mga susunod na pasahero, isang grupo ng mga sosyal-itang kinabibilangan nina Richard, Kendra, at London. Sa simula, natatakot sina Richard at Kendra sa paraang pagmamaneho ni Kurt, ngunit si London ay excite dahil pakiramdam niya ay kasama siya sa isang adventure at biglang pumunta sa harap upang makipag-usap kay Kurt. Sa huli, si Kurt ay lumabas ulit sa ruta at dinala ang tatlong kasama sa isang junkyard. Sinasabihan si Richard at Kendra na mag-stick sa sunroof dahil may magandang tanawin daw dito na perfect para sa mga larawan sa social media. Sumang-ayon sina Richard at Kendra at sila'y nag-enjoy, ngunit bigla na lamang nagmabilis ang pagmamaneho ni Kurt at biglang ipinasara ang sunroof, na pinaliligiran ang kanyang mga susunod na biktima habang tumutugtog ang kanyang kanta sa likod. Sa oras na iyon, may mga malalaking asong galing sa junkyard na biglang sumalakay kay Richard at Kendra upang kumain, at kinuha ni Kurt ang isang power drill na laging daladala niya sa kanyang sasakyan upang patayin si London gamit ito. Pagkatapos nito, dinala ni Kurt ang kanyang sasakyan sa car wash at tinawagan si Bobby para sa kanyang opinyon, ngunit nakakalungkot na hindi niya nakita ang triple kill ni Kurt. Sa katunayan, itinigil niya ang panonood ng stream dahil sa kanyang palagay, hindi si Kurt ang nakakakuha ng kanyang interes. Nagdemandahan si Kurt na malaman kung bakit hindi pa niya siya binalahan ni Bobby tulad ng ipinangako nito, at sinabi ni Bobby na dapat siyang maging katulad ni Jessie dahil napapakita nito ang totoong pagkatao. Ibinisita ulit ni Kurt ang social media ni Jessie, ngunit ang selos ay nagpaparamdam sa kanya at nag-iwan siya ng mapait na komento sa pinakamaliliit na paraan, tulad ng pagsasabing hindi pa ito nagpo-post ng mga kwento niya ng vertical. Habang galit na nagmamaneho si Kurt papuntang isang bahay sa mga labas ng lungsod, nagpo-post si Jessie ng video na kinuhanan niya sa sasakyan upang alipustahin sina Mario at Kurt. Pagkatapos nito, bumisita siya sa kanyang lola upang mag-alaga sa kanya habang kinukunan ito para sa kanyang social media. Bigla na lang may tumunog sa pinto at nag-aalala siya dahil hindi nila inaasahan ang sinuman, ngunit ito'y isang kapwa stand-up comedian na si Mike na nais mag-usap tungkol sa ilang bagay sa trabaho. Sa kabuntutan ay natuklasan na si Kurt ay tunay na bumibisita kay Bobby, na sinasabi kay Kurt na umalis na lang dahil hindi sila mga kasosyo o kaibigan, at lahat ng ito ay sinasabi sa harap ng kamera para marinig ng mga tagahanga ni Bobby sa kanyang stream. Sinasaktan ni Bobby si Kurt habang lumalapit ito at humihingi ng tulong, at ang mga tagahanga ni Bobby ay nauuwi sa stream ni Kurt upang makita ang kabila ng argumento.
Biglang sumaksak si Kurt kay Bobby gamit ang isang kutsilyo habang umabot na sa double digits ang viewers sa kanyang stream. Sinusubukan ni Bobby na depensahan ang sarili gamit ang isang baril, ngunit pagkatapos ng ilang laban, nadadala si Kurt at pinatay si Bobby, bagamat naniniwala ang kanyang audience na ito'y pekeng eksena lamang. Sumampa si Kurt sa triple digits sa kanyang stream sa feed ni Bobby at pati na rin siyang nag-record habang naliligo upang tanggalin ang lahat ng dugo at tiningnan ang mga gamit ni Bobby. Sa oras na iyon, nag-text sa kanya ang kanyang ama, sinasabi na kailangan niya ng sakay patungo sa isang gig. Sa simula ay ayaw ni Kurt tulungan ang kanyang ama dahil gusto niyang pumunta sa show ni Jessie, ngunit nang banggitin ni Chris na makakasama niya ang isang kilalang DJ, na-recognize ng chat ang pangalan at agad na tinanggap ni Kurt ang pagkakataon. Kinuha ni Kurt si Chris at ang kanilang relasyon bilang ama at anak ay mukhang halata, na nagpapadali sa kanilang pagtatalo. Nagulat si Chris nang makita ang baril ni Bobby sa sasakyan at sinaway ang kanyang anak dahil dito, na nag-trigger lamang ng isa pang pag-aaway na tumigil lamang ng kinailangan nilang itago ang baril dahil malapit na ang mga pulis. Nang makarating sila sa club, nakilala nila ang kilalang DJ na kilala bilang Uno, at tinanong nila ito kung pwede siyang magtag ng channel ni Kurt sa isang post. Sa simula ay sinabi ni Uno na hindi pwede, ngunit pagkatapos ay nagsasawa na siya sa pagiging doon at pumayag siyang magbigay ng shoutout kung magmamaneho si Kurt papunta sa isang tindahan ng tacos. Sa huli, nakakita sila ng isang tindahan ng tacos at hinihingi ni Uno kay Kurt na kumuha ng mga litrato sa kanya at maghintay sa pila para sa kanya bilang bahagi ng deal. Maikli ang pila, kaya't ibinahagi ni Kurt ang ilang nakakadiri niyang kwento upang takutin ang mga customer. Samantala, tinitingnan ni Uno ang paligid ng sasakyan at natagpuan ang baril na kinuha ni Kurt kay Bobby, na ginamit niya bilang prop para sa kanyang mga selfie. Pagkatapos nito, uminom siya ng tubig, ngunit lumabas na isa ito sa mga espesyal na inihanda ni Kurt at agad siyang nawalan ng malay. Sa pagbalik ni Kurt sa sasakyan na may dalang pagkain, si Uno ay wala ng malay at agad niyang tinapon ang bote ng tubig. Sa kasamaang palad, ito ay nagdulot ng pansin ng mga pulis na lumapit upang hilingin kay Kurt na magbigay ng field sobriety test habang ipinapanggap ni Kurt na natutulog lang si Uno dahil inaantok. Bigla na lamang nagising si Uno dahil hindi pa siya uminom ng sapat upang mamatay ng tuluyan, at nang makita niya ang mga pulis, nagpanik siya at binaril ang isa bago tumakbo palayo. Sumunod ang isa sa mga pulis sa kanya, at nang magkaroon ng pagkakataon si Kurt na makatakas sa kanyang sasakyan, sinusundan din siya. Lahat ng ito ay nagpapataas ng kanyang mga tagapanood sa livestream, hanggang sa maabot nito ang libo-libong bilang. Sa kanyang desperasyon na makatakas sa mga pulis, nagsimula si Kurt na magmaneho ng parang baliw at nauwi sa pagbangga sa isang kampo ng mga walang tahanan, na siyang puminsala sa ilang mga walang tahanan ng buong sadya bago mag-overturn ang kanyang sasakyan. Samantala, si Jessie ay binigyan ng lift patungo sa kanyang show ni Mike, na patuloy na kinukulit siya at sinasabing may mga koneksyon siya sa iba't ibang tao. Ginawa rin niya ang kanyang buka na pagsasanay bago si Jessie ngunit hindi niya napatawa ang sino man sa mga manunood. Gayunpaman, agad namang naging masigla ang reaksyon ng publiko nang lumabas si Jessie sa entablado, at nakatago sa isang sulok si Kurt na may hawak na baril. Matapos ang ilang kanyang mga karaniwang biro, nagsalita si Jessie tungkol sa kanyang karanasan sa spree kasama si Mario at Kurt, na sinasabi na ang kasakiman ni Kurt para sa mga taga-subaybay sa social media ang nagdulot sa kanya ng kaunting pagmumuni-muni sa sarili. Hindi matatagpuan ang kaligayahan sa mataas na bilang ng mga subscriber, at sa kabila ng dami ng mga views, ikaw ay tanging hinuhusgahan at kinaiinisan para sa kaligayahan ng ibang tao. Tinapos niya ang kanyang set sa pamamagitan ng pagwasak ng kanyang cellphone sa entablado, na nagtatapos sa kanyang pag-aasa sa social media na may isang mic drop at iniwan ang lahat sa kalituhan. Nadama ni Kurt ang epekto ng kanyang pagsasalita, kaya't nagdesisyon siyang umalis nang walang magwawala, maliban na lang sa pag-aalam na pansamantalang kanselado ang serbisyong spree dahil sa kanyang pagpatay. Kumuha si Kurt ng isang ride sa pamamagitan ng isa pang app na tinatawag na GoGo, at sumakay sa sasakyan ng isang friendly na lalaki na tinatawag na David na agad na nagbiro tungkol sa hindi ito ang baliw na driver na pumatay sa mga tao buong gabi. Iniintindi ito ni Kurt ng personal at hindi nag-atubiling patayin si David sa loob ng ilang segundo. Sa bar, pagod na si Jessie sa pakikitungo kay Mike, na patuloy na nagre-record sa kanya kahit na siya ay tumigil na sa social media,
at nagdesisyon siyang iwanan ito sa pamamagitan ng pagtawag para sa isang go-go. Dumating ang sasakyan ni Davet, ngunit si Kurt ang nasa manibela, at ipinaalam niya kay Jessie na siya ang driver mula kanina na binira niya sa kanyang pagsasalaysay. Sinabi rin niya dito na nandoon siya sa kanyang show, kaya't alam niya na hindi magagamit ni Jessie ang kanyang cellphone para humingi ng tulong dahil binasag niya ito. Iniisip ni Kurt na walang laban si Jessie, kaya't inabisuhan niya ito na dadalhin siya sa kanyang bahay upang doon magpahayag ng pagmamahal sa halip na galit. Gayunpaman, nilabanan siya ni Jessie gamit ang kanyang cellphone charger cord at binalibag siya hanggang sa ang sasakyan ay bumangga sa isang basurahan. Itinigil ni Kurt ang sasakyan ng may pagubo at sinagot si Jessie sa pamamagitan ng pagkakabugbog sa kanya. Pagkatapos, dinala niya si Jessie sa kanyang harapang hardin kung saan inidrag niya ang katawan nito sa harap ng mga ilaw ng kanyang sasakyan. Nagtanong siya sa kanyang audience kung ano ang dapat niyang gawin kay Jessie, at ang mga manunood ay pumili na dapat siyang patayin. Naghanda si Kurt na takbuhin siya habang nilalagyan ng kanyang mga viewers ang chat. Gayunpaman, nang huminto siya upang ituwid ang isang natamba na kamera na wala niya sa paningin si Jessie, kaya't iniwan niya ang sasakyan upang hanapin ito habang tinatawag siya ng chat para sa kanyang kamalian. Tama ang audience, ginamit ni Jessie ang pagkakataon upang pasukin ang sasakyan at kunin ang manibela, agad nitong ginamit ang sasakyan upang banggain si Kurt. Gayunpaman, nawala niya ang kontrol at ang pagmamaneho niya ay nagresulta sa pagsabog ng sasakyan sa gilid ng bahay ni Kurt, at may espasyo si Kurt upang iwasan ito. Pagkatapos, sinubukan niyang patayin si Jessie sa pamamagitan ng pagsuntok nito sa kanyang mukha sa airbag, ngunit itinulak siya ni Jessie at pinagtangka ang patayin siya. Tumakbo si Kurt sa ibang kwarto habang si Jessie ay nagsasalaysay sa livestream na kailangan niya ng tulong at sinisikap niyang kumbansihin sila na ito ay totoong pangyayari. Dumating si Chris at namumutla na nang makita ang bahay na winasak, na may bangkay ni Kurt na ina nakahiga sa sahig. Nalalaman na dito na ang unang biktima ni Kurt ay ang kanyang ina, pinatay niya ito off-screen bago siya umalis upang magbigay ng aral. Bigla na lamang lumabas si Kurt at kumuha ng baril ni Bobby mula sa kanyang sasakyan, na ginamit niya upang barilin ang tatay niya ng ilang beses, mabilis ang pagpatay sa kanya. Samantala, sinubukan ni Jessie na tumakas sa kotse, ngunit kapag ang pag-atres ay hindi gumana, ang mamaneho niya ito ng paabanti at doon sa pader babangga si Kurt. Ang chat ay nagsasabi sa kanya na suriin ang katawan, at ginawa ito ni Jessie para matuklasan na hindi papatay si Kurt. Pinilit niyang tapusin ang trabaho sa pamamagitan ng pagbagsak ng kanyang ulo sa kanyang telepono habang ang pag-flashback sa ilang minutong nakaraan ay nagpapakita kay Kurt na parang champ dahil mayroon siyang 50,000 tao na nanonood. Pagkatapos ang chat ay humihingi ng selfie kasama ang katawan, at pinuntahan ito ni Jessie. Nang sumunod na mga araw, naging viral na balita ang kaso ni Kurt. Natapos si Jessie mas sikat kaysa dati bilang isang multimedia queen, at kahit na si Kurt ay hinahamak ng lahat ng mga reporter, siya ay nakikita bilang isang bayani ng ilan sa mga scammer na bahagi ng net tulad ng 4chan at Reddit. Tulad ng mga forum na ito punan ng pagsamba kay Kurt, isang user ang nagpahayag na gumagawa sila ng pelikula tungkol sa kanya na tinatawag na Spree.